Hindi na bago sa pandinig ang mga kwento ng iba't ibang mukha ng kahirapan. Kasama na sa mga kwentong yan ang dobleng hirap na pinagdadaanan ng mga mag-aaral na mga katutubong mangyan. Ipinag-aadya marahil ng pagkakataon na makilala ko ang isang katutubong ito na napag-alaman ko ay nag-aaral sa aming barangay. Minsan na siyang huminto sa kanyang pag-aaral. Pangwalo sa 11 magkakapatid, wala siyang nagawa nang nagdesisyon ang kanyang mga magulang na patigilin siya sa kanyang pag-aaral sa kadahilanang hindi na sila kayang pag-aralin sabay-sabay dahil sa hirap ng buhay. Kaya naman labis ang naging kasiyahan niya nang may dumating na pagkakataon na makapagpatuloy siya ng pag-aaral. Subalit kapalit nito ay ang kanyang pagkalayo sa piling ng magulang at mga kapatid. Sakripisyo na kailangan niyang gawin sa kabila ng murang edad na 15 anyos. Top student sa kanilang klase. Sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan, ay pinipiling lumaban sa mga hamon ng buhay sa pag-aasam na balang araw, mabibigyang katuparan ang mga pangarap na araw-araw na dinadalangin sa may kapal. Mga kababayan, naririto po ang kwento ni Boying. So magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan, at ngayon nga po ay tatawid po ulit tayo ng Mindoro sa Pinagbayanan kung saan nandoon yung ating scholar. At ganoon din po, syempre kasama po noong kailangan natin gawin yung paghahanap natin ng Little Crispaw, maghahanap po tayo ng mga deserving na estudyante na maaaring maging Little Pugong. Kaya ngayong araw samahan nyo po kami, and napakaganda naman po ng panahon ngayon dahil medyo maaraw. At isa pa ay kalmada ang dagat. Kung makikita po ninyo, ayan, napakapayapa ng dagat ngayong araw na ito. Ayan, yung sasakyan po namin ay maliit na motor lamang, at maya maya po ay ibubunsod natin yung maliit na motor para sa ganun ay makatawid na tayo. Ating sasakyan na bangka, ayan. Ayan, yun po yung sasakyan natin na bangka. Naghawak po ako ng baby, kaya hindi ako nakatulong magbunsod. Ayan. Ayan po, so hinahanda na po namin yung aming mga bit-bit. Syempre pa, nandyan yung ating power station at Starlink. Para na sa ganun ay meron tayong internet dun sa isla. Kasi wala po doong internet. So kasama po natin si Kuya Emon, siya po yung pinsang ko. Siya ang magdadala ng bangka. At syempre kasama natin ang ating videographer na si Dabo. Ayan. Oh, isang hi muna dyan. Hi! Ayan, so mga kababayan, ngayon po handa na po kami dahil yung mga dala-dala po natin naka-plastic na kasi baka mabasa. So papunta na po tayo dun sa kabilang ano. Ayo. Yeah. Pwede ka pong makisabay po dito sa amin. Taga saan ka ba? Taga Mindoro po, sa Pinagbayanan po. Sa Pinagbayanan? Sige. Dito ka nag-aaral? Opo. Anong grade ka na? Grade 6 po. Grade 6? Opo. Saan ka nakatira? Sa Tita Layla po at Tito Liz po. Kay Nakapitan. So paparong ko ngayon, kailan ang balik mo din? Bukas po. Bukas din. Kasi may pasok ka sa Lunes. Opo. Matagal ka na ba dito? Medyo matagal na po. So, kumusta naman pag-aaral mo? Maayos naman. Maayos naman. May honor ka ba? Meron. Meron? Anong grade mo? Mataas ang grades mo? 91 naman. 91 ang Ang average ko. Ang average mo? Wow! Galing ah.
Bakit mo naisip na dito mag-aaral sa Talawtaw? Hindi na po kami, marami pa kami magkakapatid tapos hindi po kaya po rin po lahat ng magulang kaya po kinuha po ako dito na yun. Okay. Oh, grabe. Ayun po mga kababayan. Meron pang lumapit sa atin. Dito po pala siya nag-aaral sa Talawtaw. Tapos makikisakay po siya dun sa papunta sa Pinagbayanan kasi taga roon siya. So dadalaw lang for weekend na. Dadalaw ka lang sa mga magulang mo. Ayan, so isasakay po natin. Pero mukhang siguro baka pwede ko siyang interviewin ano po mga kababayan para nang sa ganun makita natin kung ano yung kalagayan ng buhay nila doon sa Pinagbayanan. Tapos nakaka-amaze kasi mataas po yung grades niya. So, tingnan natin. Sige. Oh, pwede naman. Sige. Ayan po mga kababayan. So, magnanakbo lang po tayo ng mga isang oras papunta dun sa kabilang isla. Halos 30 minutes na takbo ng bangka. Pero kapag ka nilakad po yan mula dun sa pinanggalingan natin, Agbalite, papuntang Pinagbayanan, maabot po yan ng 1.5 oras. Nandito na po ulit tayo ngayon sa Pinagbayanan. At yan, gaya na nakikita nyo po, nandito na ulit tayo sa kubo na kung saan tayo karaniwang tumutuloy pag pumupunta po tayo dito. At maya-maya nga po, dahil sobrang naintriga po talaga ako dun sa mga narinig ko dito sa kay Boying, yung nakisakay po sa atin dun sa bangka papunta dito. Dahil apparently, siya po pala ay isa sa mga high honors doon sa aming barangay sa Talawtaw. Sobrang na-amaze po ako doon kasi may mga iba naman na katutubo na nag-aaral din doon. Pero ngayon lang po ako nakarinig ng katutubo na nag-aaral doon sa amin sa Talawtaw at with high honors. So sobrang na-amaze po talaga ako at na-intriga ako. Kaya naman tinanong ko po siya kanina kung pwede na makausap ko siya at ma-interview po natin siya para nang sa ganun ay malaman natin dahil baka naman siya na yung hinahanap natin na Little Pugong. Kasi we'll never know po, di ba? Na baka yung coincidence na pagkakasama niya sa amin dito sa Pinagbayanan dahil baka naman siya yung hinahanap natin, na baka binigay siya sa atin ni Lord para makasabay natin siya dito at siya yung mahanap natin na Little Pugong. Who knows? So yan, mamaya po kakausapin ko po siya. Hiniling ko po sa kanya na bumalik dito maya-maya mga after an hour para nang sa ganun ay makapunta po tayo dun sa kanila, sa kanyang bahay, sa kanilang bahay, para nang sa ganun ay makausap po natin siya at malaman natin kung ano yung lagay ng kanilang pamumuhay at kung makikita po natin yung kanyang mga magulang. Dahil siyempre minor pa po itong si Boying, kailangan po nating ipagpaalam. Kaya naman po maya-maya kakausapin po natin siya. Ayan po mga kababayan, so magandang hapon po sa inyong lahat. At ngayon nga po ay kasama na natin si Boying. At nakakatawa po kasi nung sinabi ko na ganong oras siya pumunta dun sa kung nasa saan tayo, ganong oras nga po siya na napunta. So nandyan po siya ngayon sa likod. Ayan si Boying. Hello Boying. Tara, punta tayo sa inyo. Ha? Tara. Ayan, so pupunta muna po kami sa bahay nila Boying para nang sa ganon ay makita natin yung pamumuhay po nila dito sa Pinagbayanan. Halos parehong daan lang po ito nung kina Christine.
So yung kina Christine po kasi papunta dito sa kabilang side na to. Yan. Tapos yung kanila dito lang. So magkalapit lang. Magkalapit ng halos. So tara po at bisitahin po natin sila sa kanilang bahay. Dito na po tayo sa bahay nila Boying. Dito po sila nakatira. At sa kasalukuyan kasi ang nandito ay yung kapatid niya lang. Yung mga magulang niya po ay mamaya pang alas 5 ng hapon dadating. Babalik pa rin po tayo dito para hingi ng formal na paalam para nang sa ganun ay mapayagan siya ng kanyang mga magulang na ipalabas natin sa vlog dahil siya po ay minor pa. Ilang taon ka na, Boying? 15. Yan. So 15 years old pa lamang po si Boying kaya kailangan po ng parental consent. Kaya babalik po tayo para hingin po yun sa kanyang mga magulang bago tayo bumalik papunta ng Talawtaw. Makikipagkwentuhan muna po tayo dito sa kay Boying para malaman natin kung ano yung sitwasyon niya sa kasalukuyan. Tara po. Ano nga yung ano mo? Real name mo? Boying. Boying talaga. Boying Parisan ang last name. Okay. So, at ilang taon ka na ulit? 15 po. 15. Ngayon ay anong grade ka na? Grade 6. Grade 6. At sa Talawtaw ka nag-aaral, di ba? Bakit mo pinili na sa Talawtaw mag-aaral sa halip na dito sa Pinagbayanan? Kasi po hindi na po kami kaya pag-aralin lahat ng magulang po namin kasi mahirap lang po kami. Tapos po, may nag-aaral din po ako yung mga ate. Okay. So, ilan ba kayo magkakapatid? 11 po. Ilan din kayo magkakapatid? Ilan? 8. Pang-8. Pang-8 ka. Okay. So, dahil sa sobrang dami na nag-aaral, nahihirapan yung mga magulang mo na pag-aralin kayo lahat. Paano dumating sa desisyon na ikaw yung mag-aaral doon sa Talawtaw? Sino ang nagsabi sa iyo? Ang Lola Liti na iampunin daw po ng pag-aral nila si Police. So parang may nag-offer sa'yo si ang Tia Leti, sinabi na kung gusto mong mag-aral sa Talawtaw, parang aampunin ka at pag-aaralin. Anong naging reaction mo nung unang sinabi yan? Natuwa po. Mm-hmm. Kasi po may magpapaaral. Sobra ko pong gusto makapag-aral para po matulungan ko po ang mga magulang ko. So, mula nung nag-aaral ka ba dito, kumusta naman ang pag-aaral mo? Medyo maayos din naman. Kahit pa. Mula nung grade 1 ko ba, okay naman ang pag-aaral? Maayos naman po. Pero po, tumigil din po. Tumigil ka din. Ilang taon kang tumigil? Ano po, 1 taon. 1 taon kang tumigil. Bakit ka tumigil ng pag-aaral? Kasi po, wala pong pang gastos pang mga magulang ko tapos. So, medyo kapos sa pantustos na pera. Anong ginagawa mo nung pinatigil ka ng pag-aaral ng 1 taon? Tumulong po ako sila sa mga pagtatanim. May bukid kayo? Meron. Anong mga itinatanim niyo doon? Mga kamuting kahoy po, mga saging, gagawin mga ganun. Hindi ka ba nagtampo sa mga magulang mo nung ikaw ay huminto sa pag-aaral? Hindi naman po. Naunawaan po naman na ganun po ang sitwasyon namin. Gaano kahirap ang buhay? Ano po? Yung minsan po sa ano po gabis lang po at isa sa kumakain sa isang araw. Isang beses? Opo, tapos minsan po dalawa. Pero palagi namang bigas ang kinakain. Minsan po, tapos minsan po hindi. Pag hindi bigas ang kinakain,
Kamuti kahoy. Ikaw ko doon sa bukid mo. Yung mga tinanim po na. So may mga pagkakataon na ikaw mismo ang kumukuha ng kamuting kahoy. Tapos yung dito. Ngayong araw na ito ba? Meron ba kayong pagkain? Meron naman. Meron naman. May bigas naman. May pangulam kayo? Wala. Wala kayong ulam ngayon? Pero mamayang pagdating nila tatay at nanay mo, baka meron. Baka po. Oo. Ikaw ba ang magluluto ngayon? Ayun. So siya po yung magluluto ngayon. Pero sa kasalukuyan po kasi ang kasama nilang ay isang kapatid na nung nandito. Nasaan ang ibang mga kapatid? Kasama po. Nagtatrabaho sila dun sa bukid. Kasi iba po yun dito. Nagagala po isa. Yung isang kapatid mo na mas bata pa. Kaya nasa labas ng bahay. Yung mga kapatid mo na mas matanda sa iyo, nasaan sila? Nasa taniman po. Nagtataniman din. Pero meron ka bang kapatid na may asawa? Meron po isa. Isa. Panganay? Hindi po. Hindi panganay. Pangilan yung nagkaroon ng asawa? 5 po siya. 5 Pangilan? Babae daw? po. So ilan kayong lalaki at ilan ang babae sa magkakapatid? Tapos 5 pong babae at 6 na pong lalaki. Mas marami ang lalaki. 6. Yes, 5. Ayun. Medyo natagalan ko siya pagbibilang kasi nga 11 po sila mga kababayan na magkakapatid. So medyo may karamihan. So nung paglipat mo ng Talaw-Taw at doon ka na nakatira, kumusta yung mga unang araw ng pagdating mo doon? Medyo nakakapanibago din. Mm. Kasi po first time ko lang po na manirahan. Mm. Pero po nung nasanay na rin po. Yun yung unang beses na nalayo ka sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo. Tama ba? Yun ang unang beses. Yung mga unang gabi ba, nainip ka ba sa mga magulang mo, sa mga kapatid mo? Opo. Anong iniisip mo nun? Namimiss ko lang po. Kahit isang araw pa lang po ako. So, namimiss mo sila noon. Minsan ba hindi mo naisip na, ay, ayoko na pala dito, uwi na lang ako? Minsan po naisip ko na, na bumalik. Pero po mas gusto ko pong mag-aral. Kumbaga, mas nananaig yung kagustuhan mo na makapag-aral. So, pinaglalabanan mo yung pagkainip mo sa mga magulang mo. Gaano kadalas ka lang nakaka-uwi dito? Minsan lang. Minsan lang. Di ba yung pasukan ninyo ay, anong month ba kayo nag-start ng school year? June po. June. Nung pagpunta mo doon ng June, anong buwan ka nakabalik dito para makadalaw? December po. December na. So, 6 na buwan. Halos 7 kasi baka end of December ka na ba nakauwi? Bagong Pasko? So, halos 7 buwan na hindi mo nakita ang mga kapatid mo. Ang mga magulang mo. Tama? Opo. So, na-miss mo yung mga kapatid mo? Ayan, so na-miss mo. Na-miss mo yung mga kapatid mo. Opo. So, ano ba yung pangarap ni Boying? Ano yung gusto mong maging paglaki mo? Yung pangarap ko po ay flight attendant po. Flight attendant? Opo. Bakit gusto mong maging flight attendant? Parang yun po yung gusto ko pong marating. Yun yung gusto mong marating. Meron kang kapareho. Actually, mga kababayan, kung matatandaan nyo po, yung isang scholar ni Pugong Biyahero ng PB Team, si Yoyoy, yun ang gusto niya din po ay maging flight attendant. Yun po yung episode na kasama ako ni Pugong Biyahero na nagtanong or nag-interview doon sa kay Yoyoy.
Ayan, tapos si Boying naman, gusto niya rin na maging flight attendant. Ayan. Bakit gusto mo maging flight attendant? Gusto mo makarating sa ibang bansa, gano'n? Hmm, pero tingin mo ba, kaya mong marating yon? Kaya mong maging flight attendant? Kaya po kung magsisikap po. Mm. Dun sa kasalukuyang sitwasyon ng inyong pamumuhay at ngayon nandoon ka pala, Kuya Lester, sa kay Ate Laila. Ano yung plano mo ngayon na grade 6 ka, di ba? Saan ka mag-high school? Sa Talawtaw po. Sa Talawtaw pa din. Anong oras ka gumigising ng umaga? Pag minsan po, 5:00 po. 5:00. Tapos kailangan mong pumasok at ang time ninyo sa school ay anong oras? 6:30 po. 6:30. Okay. Ayun po mga kababayan, no, ang totoo niyan, parang yan po ay isa sa mga karanasan talaga na nararanasan ng mga estudyante na kagaya ni Boying na nakikipanirahan sa iba. At yan po ay isang bagay na naranasan ko rin. Dahil kami po nung high school, dahil nung panahon na yun, wala pa ring high school sa Talawtaw, kinailangan din namin na makipanirahan sa ibang mga tao dun sa kabilang isla kung saan naroon po yung high school. Kaya naintindihan ko yung pinagdadaanan mo, ano? Kasi medyo mahirap pero ganun talaga. Kasi may pangarap ka, kailangan gusto mong makatapos ng pag-aaral. Kaya kailangan mong pagdaanan yung mga ganong bagay. May mga bagay ba na kailangan ka na kailangan mo ng tulong? Halimbawa. Sa mga pambayad po sa school. Sa mga gamit po. Okay. Sa mga uniform po na ano. Kasi nahihiya ka ba minsan na magsabi? Opo, minsan na pag yung mga kailangan po. So, makakatulong sa iyo kung sakasakali na merong regular na halimbawa ay allowance, ganun, makakatulong ba yun sa iyo? Opo, ang katulong. Ano yung kaya mong ipangako sa iyo kung halimbawang merong isang tao na handang tumulong at magbigay sa iyo ng halimbawa ay allowance mo sa araw-araw o yung monthly allowance para nang sa ganun ay meron kang pambaon, ano yung kaya mong ipangako sa taong yun? Mag-aaral po ng mabuti. Magsisikap po na marating ang pangarap. Ngayon, ano ang may top ka ba? Nasa honor ka ba? Opo. Ano ang top mo? Top 1 po. Top 1 ka? Opo. Grabe. Top 1. Ayun po mga kababayan, top 1 po si Boying. And considering na siya ay dumayo pa doon sa lugar namin sa Talawtaw at napakarami doong mga estudyante na sa kasalukuyan ay dinaig mo pa pagdating sa pag-aaral. Ano? Kasi ikaw ay top 1. Ano ang average mo? 91. 91. Anong subject ang pinakamataas mo? English po at math. English at math. Oo, magaling ka sa math. Ilan ang grade mo sa English? Sa math? 92 po. 92? 91 po pala. 91. Okay. Tapos sa ano naman sa English, ilan naman ang grade mo? 91 din po. 91 din. Oh, magaling. Magaling po mag-aral. Alam ni Boying na marami pa ang pagsubok na kanyang daraanan. Subalit, hindi ito hadlang upang ang pangarap ay patuloy na ilaban.